kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Nang dahil sa patuloy na bagbakan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, ay ramdam na ng mga bansang nakadepende ang supply ng langis sa Middle East ang epekto, at isa na ang Pilipinas sa nakakaramdam nito. Araw-araw na ang pagtaas ng presyo ng langis, at hindi lang tig-pipiso kundi mahigit pa sa 10 piso bawat litro ang itinataas nito. Dagdagan pa ng pagbulusok ng halaga ng piso kontra sa dolyar, rason para mataranta na ang gobyerno dahil paano na kapag lumala pa ang sitwasyon at lalong tumagal ang gyera, ano na kaya ang kalalabasan ng Pilipinas? Hindi maiiwasang hindi magkaroon ng shortage sa langis kapag nangyari ito, at paniguradong magkakaroon na ng rasyonan ng gasolina sa oras na lumala pa lalo ang tensyon sa Middle East. Lalo na ngayon ay may bali-balitang baka lulusob na ang ground forces ng Estados Unidos sa Iran. Kahit pa sinasabi ni Donald Trump na meron na silang magandang na pag-uusapan sa Iran, pero ang problema ay hindi ito inaako ng Iran. Ayon sa kanila, sarili lang ni Trump ang kausap niya sa tinatawag niyang negosyasyon, dahil determinado talaga ang Iran na makipag-ubusan ng bala sa kahit anumang nasyon na bibira sa kanila. Dahil sa pinsala na dulot ng Iran sa pagpapabagsak ng mga missiles nila sa Saudi Arabia, rason para magalit na rin ang Saudi sa kanila, at gusto na ring pulbusin na sila ng Estados Unidos para matapos na ang kaguluhan sa oras na mapalitan na ang namumuno sa Iran. Sa isang statement ni BBM sa media ay siniguro nito na sapat pa ang supply ng langis sa bansa for the next 45 days. Now we are talking about 45 days on average, more or less, pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. First of all, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba, ay tiyakin natin na patuloy na makakarating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products, dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila, at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito, ay tuloy-tuloy naman, na-supplyan tayo, and we are not stopping. Although the average now is running at 45 days supply, siyempre iba-iba, but the average is 45 days. Sabi nga nila, madalas sa isang tao ay tsaka nagagalaw kung kailan apektado na ito. Marami ang bumabatikos ngayon sa Pangulo dahil sa desisyon nitong posibleng ituloy ang plano noon na oil exploration sa South China Sea na sakop ng EEZ ng Pilipinas kasama ang China at Vietnam. Kaagad na binakbaka ng Pangulo ng mga kritiko nito at sinabing kinain daw niya ang sarili niyang salita noon dahil sa plano nitong pakikipag-team up sa China para sa proyekto. Sa Pilipinas ay madalas pinagtatawanan ng isang tao kapag sa huli ay kinain nito ang dating sinabi dahil parang sumasalungat raw ito sa sarili. Ang gustong ipunto ng mga kritiko na pumapalag ang Pilipinas sa China, pero sa huli ay China pa rin pala ang kakailanganin natin para masalba ang problema. Pero ayon naman sa Pangulo na wala naman raw kinalaman ng issue ng teritoryo sa issue ng oil exploration, dahil kahit may sigalot sa relasyon ng China at Pilipinas pagdating sa teritoryo ay patuloy pa rin naman noon pa ang kalakalan ng dalawang bansa. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that is like an option.
It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. We've always tried to differentiate the territorial disputes from our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this in any way. And quite the contrary, they've been very helpful. Paniguradong hindi magiging instant na solusyon sa krisis ngayon ang pag-activate sa dating plano na oil exploration dahil kung sakali mang matuloy ito ay paniguradong aabutin pa ng ilang taon ang preparasyon nito bago tayo makakuha ng gas sa West Philippine Sea. Kung matuloy man ito ay para na to sa mga susunod na henerasyon na meron silang makukuhang supply kahit pa sakaling magkaroon man ng giyera sa Middle East. Isa pa, ipinagbawal ng Korte Suprema ang nasabing oil exploration dahil labag sa konstitusyon ang magkaroon ng foreign companies na nadirektang makinabang sa ating mga resources, kaya malabo pa ito. Ang tanging klaro sa ngayon ay manalangin na lang ang Pilipinas na sana ay mahinto na ang giyera sa Middle East sa kahit anong paraan, mapulbos man ang Iran at mapalitan ng leader o magkaroon ng ceasefire at bumalik sa normal ang kalakalan dahil palapit na ng palapit ang matinding krisis sa langis na dadanasin ng mga Pilipino sa oras na kulang na ang mapagkukunan natin ng langis kahit na meron pa kung sobrang mahal naman at hindi na makayanan ng presyo ng regular na Pilipino ay paniguradong krisis pa rin ang mangyayari. Halimbawang umabot na sa 300 pesos ang bawat litro ng gasolina, paano na lang kaya ang mga sumasahod ng minimum sa mga probinsya? Balik na naman ba sa pagbibisikleta? Hindi naman kaya ng gobyerno na taasan ang sahod ng mga manggagawa para makayanan ng pagtaas ng mga bilihin. Isa lang ang klarong kaya ng mga ilang nakaupo sa gobyerno, ang magnakaw ng magnakaw at napakahirap mahanapan ng ebidensya para makulong. Inabutan lang ng giyera at palala ng palala pero mukhang wala ng balita kay Zaldico at ang dating speaker na napaka-imposibleng isiping walang kaalam-alam ay wala na ring balita. Ayos ka talaga, Pilipinas? Nakaka-high blood ka. Ikaw, naniniwala ka ba na mas lalong magiging mahirap palalo ang sitwasyon nating mga Pinoy kapag patuloy pang tumagal ang giyera sa Iran? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.